Magandang umaga po sa ating lahat. Ialay natin ang mga panalangin at intensyon sa araw nito. Para sa kapistahan ng mahal na Birhen ng De La Merced, alay ni Richard Cadawas at pamilya, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Jesus Vigornia at Antonio Valdelio. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon ngayon upang sa banal na pagdiriwang na ito ay patuloy na pasalamatan ng ating Panginoon na tayo ay nananatiling ligtas, lalo't higit ngayong panahon ng pandemyang ito. At gayon din kasabay nitong ating banal na misa ang pagbibinyag na magiging kabahagi ng ating inang simbahan, ng ating pananampalataya. At bilang bahagi ng katawan ni Kristo, patuloy natin siyang sambahin at pasalamatan sa lahat ng mga biyaya na ating tinatanggap araw-araw sa ating buhay. Ating sambitin, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binibigyan mo kami ng pakikisalo sa pagkamatay at pagkabuhay ng muli ng iyong anak. Kaming pinalalakas ng Espiritu ng iyong pagkupkop ay ganap nawang makatahak sa landas ng iyong bagong buhay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala pa rin mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggagalingan. Ang hangin ay iniibig patungong timog, papuntang hilaga habang araw nakaikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis, na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga nangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo't ito'y bago. Ngunit naganap na yaong hindi pa tayo tao. Di na maalala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa inaharap. Ang salita ng Diyos.
Poon aming kami tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong tao nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao ay pumapanaw na parang mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubos na may taglay na bulaklak. Kung gabi nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami dumuno. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Kung umaga ay ipadamay ang wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang awit. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Aleluya, aleluya. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang Panginoon. So ito po ang aking first time na makapag-misa dito sa inyong lugar. Napakaganda pala dito sa Patahan. Ayan. COVID-free. Kaya kung kami may mask, baka kami ang may dala. Mga kapatid, ngayon po sa ating misang ito ay patuloy tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos at totoong nagagalak sapagkat sa banal na pagdiriwang na ito kaysa ng sakramento ng binyag na magiging kabahagi itong sanggol na ating bibinyagan upang ipakita sa atin yung kahalagahan itong sakramento na ito na kahit ngayon ay panahon ng pandemya, itong sakramento ng binyag, itong ating tinanggap din ay tungo daan sa patuloy na kaligtasan na ginawa na ng ating Panginoong Jesus. At marahil sa ating pagninilay sa ating Ebanghelyo, maganda po natin na makita ang paghahanap tungo sa pagbabago. Sabihin nyo nga, paghahanap tungo sa pagbabago. Ano itong paghahanap na ito? Na sa ating Ebanghelyo, naroon, alam natin yung kwento kung paanong pinapugutan at pinabilanggo ni Herodes si Juan Bautista sapagkat naroon na siya ang tumutuligsa. Bakit? Dahil kinakasama ni Herodes yung asawa ng kanyang kapatid. Kaya nga, naroon pinapakita dito na para bang sa kanyang paghahanap at pagsisikap na makita si Jesus, ito ay nagmumula lamang sa kanyang curiosity. Hindi naman niya talaga hangad na magbago sapagkat hindi rin naman naisulat na kung naroon natagpuan niya nga si Jesus ay nagkaroon, siya ay naging mabuti, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Pero ang totoong paghahanap sa ating Panginoon, mga kapatid, ay isang pagpapakita ng daan tungo sa tunay na pagbabago ng ating buhay. Napakarami ko nang nakilala ng mga dating
na bilanggo na kalaya nila ay talagang napakalaki ng pinagbago sa kanilang buhay. Kahit sa ating Biblia, maraming mga katauhan ang sinasabing noong natagpuan nila ang Panginoong Jesus ay binago nito yung kanilang buhay. At number 1 na dito, si Zaccheo, na isang maniningil ng buwis, na naroon sa kanyang paghahanap, ano yung kanyang ginawa? Naghanap siya o umakyat siya sa isang mataas na puno at sa pagdaan ng ating Panginoon, doon niya nakatagpo ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung paghahanap niya ay naging daan tungo sa pagbabago. Na sa ating buhay, mga kapatid, marahil tayong lahat naman ay naghahanap din sa Diyos. Lalo tigit sa mga panahon na tayo ay talagang sinusubok sa ating buhay. Nawa itong mga paghahanap na ito ay maging daan tungo sa pagbabago rin ng ating buhay. Pagbabago tungo sa kabanalan. Pagbabago tungo sa kabutihan. Na hindi yung paghahanap sa Diyos ay hindi nangangahulugan na para bang tayo ay magiging angat para sa iba. Naalala ko yung kwento ni Juan at Pedro. Sabi nung minsan ni Juan kay Pedro sa kanilang klase, Pedro, bakit ang talino mo? Ano ba ang sekreto mo? Sabi naman ni Pedro, kumakain kasi ako ng isda. Sabi ni Juan, anong isda iyan? Ibili mo nga ako 2 kilo. Kinabukasan, nung binigay na ni Pedro, ni Juan yung bayad kay Pedro, sabi, narito yung isda. Ito sigurado ang magpapatalino sa iyo. Ang sabi ni Juan, galunggong lang naman ito. Sabi, kita mo na, matalino ka na. Alam mo na, ang galunggong. Maraming mga kapatid, itong pinagkaloob sa atin ng Diyos na katalinuhan, na kakayahan, ito ay ginagamit sa kabutihan. Ito ay pamamaraan sa paghahanap sa ating Panginoon upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Ang Diyos, hindi nananatili doon sa bayan, sa ibaba. Ang Diyos, naririto rin sa katahan, nasa inyong mga tahanan, na sa ating kalooban. Kung tayo naghahanap sa Diyos, mas una ang Panginoong Jesus na naghahanap sa atin upang tunay na tayo biyayaan at magkaroon ng pagbabagong buhay. Kung dati, mayroon tayo mga paboritong gawain, mga kasalanan, ang manchismis, manira ng kapwa, manlamang sa iba. Pero kapag nakatagpo mo ang ating Panginoong Jesus, hindi maaaring hindi ka magbabago. Kapag nakilala mo ng lubusan ng ating Panginoon, ay totoo na malaki ang magiging pagbabago sa ating kalooban. Aanhin mo yung dasal ka ng dasal, pero hindi ka naman marunong makisama sa iyong kapwa. Aanhin mo yung pasimba-simba mo kung ikaw naman ay laging galit sa kapwa mo. Ang tunay na pagkakatagpo sa ating Panginoon ay walang ibang dinudulot, kundi ang tunay na pagbabago sa ating kalooban, sa ating mga puso. Kaya isabuhay natin ang mensahe ng ating Panginoon, ang paghahanap sa ating Panginoong Jesus ay daan tungo sa tunay na pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Ngayon po ay ating isasagawa ang sakramento ng binyag. Magsasayo po ang lahat. Bilang mga magulang ng batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap sa sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Nalalaman ba ninyo, mga magulang, na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong mga pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak sa pananampalataya? Tayo ngayon ay dadako sa pagtatakwil sa kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang gawain? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang pang-aakit? Opo, itinatakwil po namin. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Mga magulang, ninong at ninang,
Sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sigat po ng mga kandila. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ano ang sinisimbolo ng mga kandilang may sindi na ito? Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bibinyagan. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, halina at basbasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Talaga bang bukal sa inyong loob na ang batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Ray Rasha, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Congratulations po. God bless you. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito sa kanyang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. So ano pong sinisimbolo nitong damit pambinyag? Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Oraso Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayin mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayin mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Naway, hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya
upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang aming kapahan ngayon at kailanman. Sa paghahalo ng alam pagtubig na ito, ang gawin ng salo sa pagkados ni Kristo, hindi dapat ng kasalo sa aming pagkakaroon. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang aming kapahan ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga pinagindapat mong makawangis ng iyong anak ay aming idinadalangin na makaisa ng iyong kinalulugdang hain, tinanggap mo bilang alay na sambayanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Beneventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Ray Rasha ng bagong kaanib ng iyong angkan, bunga ng binyag, upang kanyang kusang masundan ang iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago, aming patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambayanan ng Diyos, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami ipahintulot sa kusot, dahil kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa katawan at dugo ng iyong anak ay makapakinabang nawang ganap sa kanyang espiritu sa ikapagkakaroon ng ibayong pagsulong sa pamumuhay bilang magkapatid upang sa kaganapan ng aming pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo, lalong mag-ibayo ang pag-ibig naming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at may pagpalaan kayong lahat at ang iyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa.